Naboring na nga akong magkape sa bahay kaya maghanap naman tayo ngayon ng karamay. Pagkadalasang same routine yung ginagawa mo bawat umaga talaga namang nakakaburyong na. Nagdala na nga pala ako dyan ng pandesal para pagsalu-saluhan namin ngayong umaga. Dinalaw ko na nga yung kapatid ko ngayong umaga para hindi naman sabihin na nagtitipid ako sa kape, pero parang gano'n na nga. Hindi naman siguro siya lugi dahil may dala naman akong pandesal. Yung kape lang naman mura lang naman ang kape, di ba? Mura lang. Sobrang aga nga ako nagising, kaya naman pagkagising ko pabalikwas talaga ako ng bihis at hindi ko na namalayan. At hindi ko na rin napansin na wag nyo na nga lang pansinin, baka hindi nyo rin naman napapansin Wag na. Nakahiya naman. Kung napansin nyo, di i-comment nyo na kung ano yung sinasabi ko, baka alam nyo. Para naman may silbi yung pagmamarites nyo dyan. Sige na, i-comment nyo na. Dali, i-comment nyo na. Wala, joke lang yun. Baka naman seryosohin mo na naman. Kayo pa naman din mapagpapaniwala. Siya. Naku naman talaga. Bago nga pala ako pumasok sa bahay niya, ayan, i-shoutout muna natin ang ating kuyakoy na si Randy Goso. Ayan, baka hindi kasi ako papasukin na ulit dito sa bahay niya. Diyos ko. Maraming salamat sa pagpapakape mo dito kahit minsan hindi ako nagpapaalam. Napakarami kasi ng kape dito kaya samantalay na, di ba? Saktong-sakto nga yung pagdating ko dito kasi kabago-bagong gising lang talaga ng kapatid ko. Hindi pa yata nakakahilamos. Ako pa yata nakakapagkagising sa kanya. Kaya ayan, kagigising lang niya at nagpainit kagad ako ng kape. Buti na lang masudurin tong kapatid ko, kung hindi ako ang susunod. Ako ang susunod na bubuhusan ng mainit na tubig nito. Kung napakakulit ko daw kasi. Ay siya, di bali ng mga kulit. Huwag lang malikot. Diba? So pagkatapos nga mag-init ng tubig ng kapatid ko, ayan nga, nagtimpla ng kami ng kape. At habang nagkakape, ay syempre, hindi maiwasan yung pagchika-chika. Magmarites ba? Ano pa bang gagawin? Sa mga ganitong pagkakataon na nagkikita-kita kami ng kapatid ko, wala kaming pinag-uusapang iba, kundi yung mga business namin na palugi. Lagi lang naman pinag-uusapan namin yung mga kung anong kaganapan namin sa buhay, kung ano na ba yung latest sa amin, mga ganun-ganun chika lang ba. Kasi birang-bira kasi na magkakausap din kami kasi lagi siyang busy rin ako. Kung minsan nasa layasan ako, ganun. Kung minsan naman may mga ginagawa din siya. Kaya bihira sa magkakapatid yung tipong nagkakaroon talaga ng time para magkausap ng mga personal na bagay. Kaya talagang merong advantage kapag ang kapatid mo ay napakalapit sa'yo. At saka, pag halimbawang may mga bagay na pinag-uusapan kayo na nakakaintindi siya, di ba? Pagkatapos nga namin magkape, lumabas ako saglit at sakto naman nakita ko naman tong malunggay dito sa harap ng bahay nila. Kaya naman, wala pa tayong gagawin kundi magnakaw na lang dyan dahil wala namang tao at hindi halos pinapansin yung malunggay dyan. Sabi ako nakukuha ako ng malunggay, wala namang pumapansin sa akin. Kaya naman pumitas na ako dyan ng pumitas. Bahala na kung sino magsita sa akin dyan. Pre naman siguro ito. Kaigihan nga lang dito sa mga kapitbahay nila. Napakabait naman sadya. Nagbibigay sila ng mga gulay. Yung mga kapitbahay niya nagbibigay ng sili. Yung mga tanimbaga nila na hindi napapakinabangan at sobra-sobra siguro sa konsumusyon nila. Kaya binibigay nila sa akin. Buti naman. Kaya yan, takbo. Medyo madami-dami nga yung nakuha kong dahon na malunggay at napakasariwa talaga. Ibang-iba talaga kapag katanim dito sa bakuran ng iba. Libre. After ko nga manguha ng malunggay, wala na tayong ibang gagawin. Siyempre, magpapaalam na tayo. Meron na tayong panglahok sa ulam mamaya O di siya, paano ba? Yun lang. Bye!